Noong 2021, tinarget ng mga North Korean hacker ang isang Amerikano na wala namang ginawang masama laban sa kanila at tahimik lamang na nagtatrabaho bilang cyber security expert para sa mga pribadong kumpanya sa Amerika. Dahil dito ay agad niya itong ipinagbigay alam sa mga otoridad maging sa FBI ng Amerika. Ngunit siya ay nadismaya dahil wala man lang ginawa ang gobyerno ng US bukod sa pagtatanong noon, sabay tila kinalimutan na lamang ang kaso. Dahil sa inis ay inilagay niya ang lahat sa kanyang mga kamay at ang mga sumunod na pangyayari ay ang pinakamatinding shutdown ng internet sa buong North Korea na inakala ng buong mundo ay gawa ng isang bihasang grupo ng mga hacker. Yun pala ay kagagawan lamang ng isang tao. Ito ang kanyang nakakabilib na true story. Isang tahimik na gabi noong January 24, 2021. Papatulog na sana ang 35 anyos na si Alejandro Caceres sa Miami, Florida, United States nang makatanggap ito ng email mula sa kanyang katrabaho. Nang buksan niya ang kanyang cellphone, tumambad sa kanyang harapan ng isang bagong computer hacking tool umano na sikat noon sa industriya ng cybersecurity. At para sa isang profesional na eksperto upang labanan ng mga hacker kagaya niya, pangkaraniwan na lang ang mga bagay na ito at sanay na siyang pinagpapasapasahan na lang ng mga kapwa niya researcher ang iba't ibang klase ng ganitong uri ng computer file. Ngunit dahil kuryoso siya kung ano ang laman ng file, sinubukan niya itong buksan sa kanyang computer. At bilang pangontra, gaya ng nakasanayan, ay inusisa niya muna itong mabuti at sinigurong wala itong laman na virus. Subalit isa lang pala itong ordinaryong file na kagaya ng mga libo-libong mga hacking tool na makikita sa internet. Pero nagkamali si Alejandro sa kanyang akala. Pagising niya kinabukasan, napag-alaman na lang ni Alejandro na meron palang pinakawalang mga virus sa mga hacker mula sa Pyongyang, North Korea at ang mga target nito ay mga cybersecurity at computer experts na tulad niya sa Amerika. Nang malaman niya ang balitang ito, dali-dali niyang tiningnan muli ang file na natanggap niya kagabi at nang sinuri niya itong muli, nanlumo na lang siya nang madiskubring mayroon pala talaga itong dalang virus na nakakubli sa mga code na ni minsan ay hindi niya pinaghinalaan. Dito na niya napagtanto na isa siya sa mga naging target ng mga North Korean hacker at hindi galing sa kanyang office mate ang naturang file. Sa madaling sabi, wala siyang kamalay-malay na hindi niya inakalang mabibigyan niya ng access sa kanyang computer ang mga North Korean hacker sa pamamagitan lang ng pagbukas sa nasabing file. Isa itong malaking panganib dahil anumang oras ay maaari nang mapasok ng mga North Korean ang lahat ng kanyang mga computer, laptop at cellphone at baka mabuksan ng mga ito ang lahat ng mga confidential files at information. Ang mas malala pa, maaari nitong makompromiso ang kanyang trabaho bilang isang cybersecurity expert. Kahit kabadong-kabado at nangangatog sa takot, gayon pa man ay naging handa pa rin si Alejandro sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Agad niyang nilagay sa isang lockdown ang lahat ng mga computer system sa loob ng kanyang bahay at sinubukang puksain ng virus sa isang napaka-secured na virtual platform. Makalipas ang ilang oras, tagumpay niyang nasira ang virus at naisara ng tuluyan ang lagusan na maaaring daanan ng mga North Korean hacker. Subalit hindi niya maiwasang magtaka na bakit sa bilyon-bilyong tao sa mundo, siya talaga ang pinuntirya ng mga hacker, gayon isa lang siyang hamak na empleyado. At bakit nasa dinami-rami ng mga computer experts sa Amerika, talagang siya ang personal na inatake ng North Korea ng gabing yun. Buti na lang at dahil sa kanyang agarang solusyon, bahagya niyang naiwasan ang mas malaki pang problema. Di kalaunan, nalaman niyang hindi lang pala siya ang nag-iisang biktima ng ganitong uri ng pang-aatake dahil ang lahat ng to ay parte pala ng kampanya ng North Korea na i-hack ang mga computer at database ng mga kagaya niyang eksperto sa industriya ng computer, technology at cybersecurity sa Amerika sa hindi pa malamang dahilan. Dahil dito, inisip niya na baka aaksyonan ito agad ng gobyerno, lalo na't harap-harapan silang tinarantado ng mga espiya at hacker mula sa North Korea. Nung una, pinuntahan pa siya ng FBI para hingin ng kanyang panig. Subalit hanggang doon lang pala ang kayang ibigay ng gobyerno, ni hindi na siya nakarinig ng balita kung ano ang mangyayari sa mga hacker o kung sasagot ba ang Amerika laban sa North Korea. Lumipas na ang ilang linggo, ngunit hindi pa rin umuusad ang kaso. Tila ba inabandona na sila ng mga otoridad at para bang walang nangyayari para panagutin ang may mga sala.
Hindi niya alam kung wala bang kakayahan ng FBI na hanapin ng mga hacker o sadyang wala silang pakialam. Bilang isa sa mga biktima, wala siyang ibang napagtanto, kundi ang ideyang talagang hindi niya maaasahan ng kanyang sariling gobyerno para ipagtanggol sila laban sa mga dayuhang hacker. Kung walang maglalakas loob na lumaban sa mga North Korean, abay napag-isipan niya na siya mismo ang gagawa ng paraan para papanagutin ng mga ito. Unti-unting nabuo ang kanyang pagkamuhi sa North Korea at gagawin niya ang lahat para lang makabawi. Gamit ang lahat ng kanyang nalalaman, susubukan niyang tirahin at pabagsakin ang pinakapinanggigigilang rehimen sa buong mundo, ang North Korea, sa pamamagitan ng pag-hack sa buong internet connection ng bansa ng mag-isa. Sa paglipas ng mga buwan, pinag-isipan itong mabuti ang kanyang mga susunod na hakbang. Maraming mga katanungan at palaisipan ang umikot sa kanyang utak na mga panahong yun. Kakayanin niya ba itong isakatuparan ng mag-isa? Subalit pagkatapos ng halos isang taong pag-iisip, buong-buo na ang kanyang loob na maghigante laban sa mga hacker ng North Korea. Para maiwasang mahuli, gumawa siya ng isang alias na tanging siya lang ang nakakaalam ng mga panahong yun. Ang alias P4X. Palihim na nilikom ni P4X ang lahat ng impormasyon tungkol sa internet ng North Korea. Nagbistulang parang isang secret agent ang cybersecurity specialist ng mga panahong yun habang minamatyagan ng kanyang target mula sa malayo. Kumpara sa ibang bansa, iilan lang ang may access sa internet ng North Korea. Marahil ay dahil mahigpit na pinapanatili ni Kim Jong-un ang lahat ng mga bagay sa loob ng bansa. Subalit kung inakala niya na ang internet connection at database ng North Korea ay singlupit ng network ng CIA ng Amerika o Mossad ng Israel, abay siya ay nagkamali. Namangha si P4X sa kanyang nadiskubre dahil ang buong network pala ng North Korea ay sadyang napakaliit at napakarupok. Mabibilang lang sa kamay ang dami ng mga website na nagsisilbi para sa bansa at sa sobrang luma ng mga software at hina ng seguridad nito. Konting kalikot lang ay kayang-kaya na niyang i-off ang internet rito nang walang makakapansin. Para sa isang veteranong programming expert kagaya ni P4X, sisiw na lang ang pagpasok rito. Talagang pinaghandaan at pinunduhan niya ang kanyang misyong pabagsakin ang internet ng North Korea. Maliban sa pagpapalakas ng kanyang mga computer at laptop, nagrenta rin siya ng mga cloud server na magsisilbing kanyang sikretong lungga sa mundo ng internet. Gabi-gabi, walang sawang hinanap ni P4X ang mga backdoor papunta sa network ng North Korea. Kahit nasa loob lang ng kanyang bahay, habang nakasuot ng pajama at tsinelas at nakaharap sa patong-patong ng mga monitor. Kahit saan siya tumingin, mayroon at mayroon siyang nakikitang mga posibleng daanan, mga lumang version at pangkaraniwan na mga app, mga sinaunang software na noon pang dekada 90 huling nakita, o kahit ang mga code ng pinakasistema ng North Korean internet na kayang-kaya niyang palitan. Habang abala ang mga North Korean hacker sa panghahak sa ibang bansa, tila nakalimutan yata nilang protektahan ang kanilang sariling network. Walang ibang intensyon si P4X na mga panahong yun, kundi ang pagbayarin ng North Korea at paralisahin ang internet ng buong bansa. Subalit kahit papano, ay alam pa rin naman ni P4X ang peligrong dala ng pagiging isang vigilante. Kahit gumagalaw siya sa dilim at sa likod ng kanyang mga computer, pwedeng-pwede pa rin siyang maaresto dahil rito. At kapag nadiskubre ng North Korea ang kanyang pagkatao, malaki ang tsansa na ito ang kanyang katapusan. Gayunpaman, hindi ito makakapigil kay P4X. Matapos ang halos isang taong paghahanda, bandang January 2022, napagdesisyonan na ni alias P4X na ito na ang tamang panahon para umatake. Kabadong-kabado pa siya noon habang tinitingnan ang kanyang computer. Halos di siya mapakali at sobrang lakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Ngunit matapos mahimasmasan, napagpasyahan na niyang ilunsad ang kanyang matagal nang binabalak. Gamit lang ang kanyang keyboard, isa-isa niyang binago at sinira ang mga code ng network ng North Korea. Para sa mga hacker, tinatawag itong Denial of Service o DOS na ang tanging misyon ay gawing offline ang internet ng buong bansa. Isa-isang pinuntirya ni P4X ang mga nahanap niyang access at sunod-sunod niya ng pinaglaruan ng mga iilang website ng North Korea. Bigla na lang naglaho ng parang bula ang website ng Air Koryo, ang commercial airline ng North Korea. Pati na ang Nainara, ang ipinagmamalaking portal ng gobyerno at kung ano-ano pang websites na matatagpuan sa bansa. Hindi man lang magawang makapagpadala ng email papunta sa labas ng bansa ang sinumang nasa loob ng North Korea.
Marahil ay nang mga sandaling yon, hindi maipaliwanag ng mga North Korean kung bakit bigla na lang silang nawala sa mapa. Kahit pinaglalaroan ni P4X ang North Korea, hindi pa rin siya makapaniwala na nagagawa niya itong mag-isa. Sino ba naman ang mag-aakala na kayang durugin ng isang tao ang internet ng buong bansa? Dinaglaon, unti-unti ring kumalat ang balita tungkol sa pagkaparalisa ng internet sa North Korea. Naging palaisipan sa mga cybersecurity expert kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng mga bag-ataking ito. Kahit ang mga hacker ng South Korea ay nagugulumihanan dahil matagal na nila itong gustong gawin, subalit hindi sila nagtagumpay. Kahit ang pinaka-secure na military at government websites ni Kim Jong-un ay naglaho na parang bula. Dahil sa galit ay napaulat na inutusan ni Kim Jong-un agad ang lahat ng hacker sa bansa na huntingin ng sinumang gumawa nito, ngunit wala silang mahuli sa kabila ng kanilang mga effort. Ngunit sa gitna ng pagkalat ng balita sa buong mundo, walang ni isa ang lumantad upang kunin ang responsibilidad na ito. Kagagawan ba ito ng United States Cyber Command o ang mga secret intelligence ng ibang bansa kagaya ng UK o kahit South Korea? Siguro ay konektado ang panghahak na ito sa sunod-sunod na pagkakawala ng mga nuclear missile ng North Korea noong December 2022. Saad pa ng ilan, kung sino man daw ang may pakana nito ay marahil, binabantaan nito ang North Korea upang umatras sa pag-develop nito ng mga makabagong rocket na kayang magbitbit ng nuclear weapons. Subalit walang ni isa ang mag-aakala na lahat pala ng ito ay gawa lang ng isang tao. Wala pa ring ideya ang buong mundo na isang galit at naghihiganting cybersecurity expert ang may pakana ng pagbagsak ng internet sa buong North Korea. Samantala sa loob ng bansa, hindi man lang namalayan ng mga simpleng mamamayan na nahack na pala ang internet connection sa bansa nila. Yun ay dahil halos lahat naman ng mga tao roon na hindi nabibigyan ng oportunidad na makagamit ng internet. Normal lang ang takbo ng pamumuhay ng mga North Korean at para lang walang nangyaring malaking pagbabago. Subalit para sa mga opisyal ng gobyerno ng North Korea at sa mga hacker nila na unang umatake sa Amerika at sa mga taong tulad ni P4X, ito ay isang malaking kahihiyan, lalo na para kay Kim Jong-un. Kahit ilang beses inayos ng North Korea ang kanilang internet, nakaabang pa rin si P4X para muli na namang sirain ang mga website. Nagmistula itong parang isang cyber war, ngunit para bang hindi magawa ng North Korea na manalo sa digmaan. Ngunit alam ni P4X na dahil dito, kaya siyang ipatumba ng North Korea kahit saang sulok pa ng mundo siya magtatago. Gaya na lang ng ginawa ni Kim Jong-un sa kanyang sariling kapatid na si Kim Jong-nam nang ipatumba siya nito sa Malaysia. Kaya bigla rin siyang kinabahan. Subalit kumpiyansa siyang hindi siya matitrace na mga ito dahil sa mga security wall na kanyang ginawa bago pa man niya inumpisahan ang panghahak. Ngunit imbis na tuluyang matakot, ay mas lalo pang ginanahan si P4X. Sa katunayan, kahit na matagumpay na siya sa kanyang misyon, binalak niya pang mas paigtingin ang pag-atake. Imbis na simpleng paralisahin ang internet, ginusto niya ring pasukin ang mga nakatagong network ng North Korea upang halongkatin ang lahat ng mga sikretong tinatago ng diktador at ilangtad ang mga impormasyong ito sa buong mundo. Subalit napagtanto niya rin na may limitasyon ng lahat. Nagawa niya man itong mag-isa noon, ngunit alam niyang maghahanda na ang North Korea upang protektahan ang kanilang internet sa hinaharap kung ipagpapatuloy pa niya ang pag-aatake. Kakailanganin niya ang tulong ng iba pang mga hacker. Sa tulong ng iba pang eksperto na gaya niya, mas lalawak ang kanilang puwersa at mas lalakas ang kanilang pwedeng magawang pinsala. Ngunit sino naman ang willing na isakripisyo ang sariling kaligtasan upang kalabanin ng North Korea? Nang wala siyang maisip na taong may kasing lakas ng loob niya, hindi niya na rin ito itinuloy. Di tumagal ay nadiskubre na ng US government ang tao sa likod ng panghahak sa North Korea at ito ay isa sa kanilang mamamayan. Namalayan na lang ni P4X na sunod-sunod na siyang binisita ng United States Cybersecurity Command ng mga special agent ng CIA at NSA, pati na ang mga matataas na opisyal ng US Marines at FBI. Lahat ng mga ito ay pare-pareho lang ang pakay kay P4X. Ang tanungin siya kung paano niya ito nagawa. Kalaunan dahil sa kanyang nakakabilib at nakakamanghang ginawa, kinuha ng Pentagon at FBI si P4X upang maging parte ng cybersecurity ng buong Amerika. Minsan pa nga siyang nanguna sa Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA.
Subalit naramdaman ni P4X na parang nasasakal rin siya sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi na niya malayang nagagawa ang mga bagay na nagagawa niya noon bilang isang pribadong cybersecurity researcher at para bang lagi siyang hawak ng gobyerno sa leeg. Napansin niya ring para bang kinalimutan na naman ng mga opisyal ng US government ang North Korea at ang mga kayang gawin ng bansang ito. Biglang naalala ni P4X ang tanyag ng mga hacker mula sa North Korea, ang Lazarus na nagnakaw ng milyon-milyong dolyar na halaga ng crypto noong 2016. Gaya na nangyari sa kanya noong 2021, wala ring ginawang solusyon ng mga otoridad dito. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, umalis si P4X sa gobyerno at sa hindi inasahang pangyayari, inilantad niya ang kanyang buong pagkatao sa harap ng publiko. Ang dating isang anonymous na hacker ay nagpakilala sa madla bilang si Alejandro Caceres, isang Colombian-American computer expert na matagal na sa industriya. Imbis na manilbihan bilang isang empleyado, nagtayo na lang si Alejandro o alias P4X ng sariling cybersecurity company. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang mga adhikain, ang misyong halongkatin na mamalagim na sikreto ng Korea at pati na ng Amerika. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Alejandro sa mundo ng panghahak. Hanggang ngayon, kahit alam na ng mga tao ang kanyang pagkatao, nagtatago pa rin siya sa dilim habang minamasdan ang kanyang mga kalaban at naghahanda para sa isa namang pag-atake na talagang yayanig sa mundo. Wala pa namang paghihiganti sa kanya ang North Korea, pero ayon kay Alejandro ay handang-handa siya sa oras na sila ay rumesbak at singilin siya sa kanyang ginawa. Sa ngayon, siya ang may-ari at CEO ng Hyperion Grey, isang digital security company na nagbibigay proteksyon sa malalaking kumpanya at websites laban sa mga hacker at iba pang masasamang loob na nagkalat sa internet.